Okay lang ba kayo dyan sa taas? Opo. Sige po. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay patuloy na sa kanyang presensya at sumamba sa kanyang presensya, sa kanyang kabutihan. Alam niyo po, anumang klaseng gathering o sinasabi nating religious gathering without the Lord, it is just a religion. Ritual ang lahat ng nangyayari. Kaya napakahalaga po siya. Sino sa atin dito mahilig ng, parang si Michael Jordan, na buong games, nakanguya. Alam mo, kung pinapalitan niya ng yung bubble gum niya, no? Nakanguya pa rin. Sabi ko, ano bang pinakamatagal nga nguya hanggang sa buong mag-araw, nakanguya pa rin. Wala nang tamis, wala nang sarap. So, dapat po, ang ating paglilingkod sa Panginoon, nandyan pa rin po ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. It is not about imagination. Hindi po natin i-imagine na si Lord na sa ating kalagitnaan. It is not through our thinking, but it is our belief. It is our faith. So hindi po tayo nag-i-imagine dito na nandito si Lord. Na para bang mahal mo sa buhay, nasa abroad, pero in-imagine mo, nandyan sa iyong tabi. Hindi po ganun. Kasi si Lord is God, is in everywhere. Diba? So, lagi po siyang nandyan. At it requires faith para lang maramdaman at makita mo na nandyan po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Nandito po bang Panginoon? Okay, so buhay po ba tayo? Kayo nandyan sa taas? Ay, buhay na buhay. Sige po. Now, nabanggit ko na lagi ito sa aming mga devotions, lalo na sa prayer. Kapag kami nagpipray, anong bansa ang may pinakamaraming minahan ng diamonds? May 1,000 po si Edmark, nakahanda. Si Edmark. Anong bansa ang mayroong minahan o mayroong pinakamaraming diamonds na nag-produce? Yung talagang nature, ha? Kasi mayroong nga yung mga diamonds na ginagawa na lang. Ang tawag doon, nag-reproduce lang ng diamonds. Pero ito talaga ay nakukuha sa lupa, minahan. At marami po nito sa isang bansa. Anong bansa po yon? Africa. Right? Africa. Kaya mayroong blood diamonds palabas Napanood ni ni Marines. Blood diamonds. Ang bida ay si Leonardo DiCaprio. Yan. Totoo po yung nangyari. Kahit mga bata, ginagamit nila para magtrabaho sa minahan at gumagamit na ng madahas, pumapatay because of diamonds. Ito pong bansang ito, ayon po sa mga experts, ay mayroong maraming diamonds na nakabaon. Pero, compare po sa ibang bansa, compared to the other countries, especially in Europe, wala namang masyadong diamonds. Walang diamonds ang lugar na yun. Marami, may mga oil, mga gasolina. Pero tanong dyan, bakit mahirap itong bansang ito kaysa ibang bansa na walang diamonds? So, isa po sa mga problema po yan ating pag-usapan ngayon at bibigyan po natin ng solusyon at kung ano po ang dapat gawin. Bilang Kristiyano, tayo rin po may nakaimbak, may nakatago na mga treasures sa atin. And our duty is to discover that hidden treasure in us. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mayaman. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang ang daming nakaimbak sa kanya. 'Di ba? Nakayamanan, nakatago. So dapat ay ilabas. Now, our assignment today in this morning is to discover the undiscovered treasure in our lives. Buksan po natin ating Biblia sa Ephesians chapter 3 verse 20. Our title is The Undiscovered Treasure in You. Kita niyo ba? Alright.
Ephesians 3:20 and 21. Tama po ba? Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. This is a benediction. Panghuling salita ni Pablo, isang benediction po ito. Ulitin ko po, now to him who is able, yung to him si Jesus po yan, to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Ano mga keywords na makikita natin dyan? Pag nag-devotions po tayo, bawat words napakahalaga. So we have to discover every word. Now, hindi po tomorrow, hindi po saka na, next year, or saka na. Now to him who is, yung him is Jesus. Hindi po dyan, now to whom it may concern, hindi po ganun. Now to him who is able, may kakayahan, na gawin ang exceedingly. Ano ba yung exceedingly? Matindi. Hindi lang to exceedingly, higit pa, kundi abundantly. Above all. Ang dami nito, sobrang na nga, no? Exceedingly, abundantly, above all, lahigit pa sa ating hinihingi. Above all that we ask or think. Ano bang iniisip mo ngayon? Yumaman ka? Higit pa pala dyan ang gusto ng Panginoon. Di mo alam kung anong gusto ng Panginoon. According to the power that works in other person. No, according to the power that works in you. Sabihin mo siya yung katabi, may power ka pala. Sabay, hindi. May power ka pala. Sabi, lakasan niyo, may power ka pala. Yan. Di mo ba alam yon na may power ka? Huwag mong takpan ilong mo, hindi naman ganun. Ano? May power ka pala. Alright. So, alam mo yung power na yan nakatago. According to the power that works in us. Now, how to do, paano mangyari yan? It means it requires faith in you. Baka hindi ka naniniwala. Kaya hindi nag-works that power. At ang sabi dyan, according to the power that is in you, not on your shipmate, hindi sa iyong mga magulang, hindi sa pastor, hindi sa kapitbahay, hindi sa iyong crush. Kapag wala siya, malungkot ka na, nawalan ka na ng power. Diba? Not according to the power according to your pocket. Na kapag wala ka ng pira, wala ka ng power. Wala ka ng kakayahan. Not according to your health. Na kapag may sakit ka, wala ka ng power. Not according to your feelings, but according to the power that works in you. Pero bakit ganon? Ano? So this power is a treasure. It's an energy. Ito po ay dapat nating madiskubrihan sa buhay natin. Sabi nga nila, wealth is power. Right? Naniniwala po ba kayo that wealth is power? On the other hand, talaga namang power talaga. Isipin mo, wala kang makain isang buwan. Wala kang pira isang buwan. Isipin nyo nga, tiyak, ang lungkot. Di ba? Sometimes it is power. Talagang, iba naman, nagiging mali ang kanilang motibo. It is not according to your neighbor's power, but it is according to the power that works in you. In other words, it depends on what you are believing. What you are believing. When God laid out the plan for your life, nung ikaw inilikha ng Panginoon at may plano sa iyong buhay, He deposited in you the gifts, talents, and everything you need to fulfill your destiny. Lahat po tayo nilikha ng Diyos dito, may baon po tayo. Lumabas ka sa iyong mga magulang, kaya sa isang bahagi,
Hindi ako naniniwala nung lumabas ka, wala kang dala. Although physically, paglabas mo, wala ka namang hawak na cellphone eh. Di ba? Mayroon ba? Paglabas mo, may damit ka kaagad na, ano bang damit mo? Levi's. Wala namang ganun eh. So, physically. Pero, sa loob mo, mayroon ka ng tangan-tangan, kaakibat sa bigay ng Panginoon sa iyo. You are equipped. You are equipped with gifts, talents, and everything you need to fulfill your destiny. But many times, these gifts lay hidden deep down inside, naiwanan. In fact, many gifts lie under fear, doubt, disappointments, or what others have said over our lives. We will going to talk about how to unbury or to discover these gifts, and there are more steps nating pag-usapan into greatness. You will be inspired to move past fear, limiting beliefs, and pursue everything God has placed within you. So, ihanda natin ang sarili ngayon at huwag nating hayaan na maagaw ang ating atensyon sa pakikinig ng salita. So, sa madalit salita po, bagamat alam mo, bagamat meron ka nito, it is not what in you that matters. It is not what is in you that matters, but it is what you're getting out from you. Nakita nyo ba? Alam nila na mayroong ginto, mayroong diamonds sa part ng Pilipinas. Mayroon ba kayong alam? In the part of the Philippines, mayroon ba kayong alam na mayroong gintong, minahan ng ginto? Saan banda yon? Saan? Diyan po sa Ernst-Yu. Mindanao, marami dyan. Sa Bicol, meron din po. Sa Mindanao, isa sa pinakamalawak na minahan ng ginto dyan. May mga kaibigan ako na nandoon, umakyat sa bundok, ba't ibang paraan para makakuha sila ng ginto. Mga kababaihan, minsan talagang naghukay, yung bara-bara, yung mano-mano, hukay ng hukay, isang bundok yan, hinuhukay, ilang kilometro ang hukay niyan, pag ganun-ganon sa ilalim. Hanggang minsan, pagpukpuk nila, uy, pare, ikaw pala yun, kamusta na? So, sa salubong sila, no? O pare, nagugutom ako. O, may baon ka ba dyan? O, ito saging. O, ito, mayroon akong piniritong maruya dito. Ganun. O, so, sa loob minsan, hindi lumalabas yan. Halos isang linggo, hindi lumalabas. Doon na sila kumakain, doon na sila tapos, ang mga buhangin, mga lupa, mga putik, hinahakot sa taas. Doon naman sa taas, mayroong nag-aabang. Sinasala nila yan. Yung iba, pag may bato, mayroon sa bull mill, yung mga ginigiling, dinudurog. So, ang daming process para makakuha. Ganito kalaking bato, kasing laki ng bahay, pag yan ay nadurog, ginawang pulbos, ang nakukuha nilang mga ginto, mga minsan 5 gramo. Ganun po ang buhay. 5 gramo, 10 gramo. Kaya pag wala kang equipments, nga ka. So, yung mga iba naman, inaabangan lang yung kanilang madamit. Kung ano yung damit nilang ginagamit doon, sabihin ng mga kabataan, minsan mga babae, Sir, labhan namin yung damit mo. O sige, pag nilabhan yun, mayroong mga 1 gramong makikita nila doon, makukuha nila doon. Ganun po katindi yung ginto doon, part ng Mindanao. Kaya lang po, yung bundok po, dahil sa barabaran trabaho, yung di mo alam na yung bundok na yun, puro na pala butas. Parang langgam. Kaya kunting kalog lang, kunting ulan lang, gumuguho. Dan katulad sa may tatawag tayong Buringot Mountain, sa Mongkayo yan, Diwalwal. Kaya tinawag na Diwalwal, pag umakyat ka doon, walwal yung dila mo, labas yung dila, kaya Diwalwal, tawag na doon. Yan. Ibig sabihin, napabayaan po ng gobyerno. Kanya-kanya silang trabaho. Right. So, it is not what in you that matters most, but it is what you getting out from you. You have what you need in you. Kahit na mayroon, pero bakit mahirap? Ang bansa natin, ang daming ginto. Sa Mindanao, sabi nga po ng isang business experts, give me Mindanao and I will feed the whole world. Ganun kayaman ang Mindanao. Full of minerals yung lupa.
diskubrehan nila yung lupa, iba't ibang minerals meron. Of course, isa na po doon ang ginto, copper, yan, mga sa part naman ng Visayas, alin ang island na mayroong charcoal? Uling, by nature, hindi yung charcoal. Ito pag ginamit mo, nakakabutas ng kaldero. Yan, sa Antique. Kasunod ng charcoal, sabi nila, may kasunod na diamonds daw yun. May kasunod na diamonds. So, now, bakit mahirap ang bansa? It is not what you have, but it is what you're getting out from you. Kapag hindi mo na ilabas yan, kahit nakaimbak, kahit meron ka, marami ka dyan, at hindi mo na ilabas, baliwala po ang buhay natin. In fact, ang sabi ng isang author, ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo, sementeryo. Sementeryo, kasama nilang nalibing, ang mga discoveries, books, talents, gifts, mga engineer na dapat maging engineer to be, andoon, naka-imbak sa sementeryo. Ibig sabihin, hindi na ilabas. Now, what I'm talking now is about your potential. The potential, the power that is working in you. So, how is your power that workings in you? Do you work for it? Or ikaw ay di mo alam? So, ang dalangin natin, ang goals natin ngayon, that we have to discover that treasure in us. At ang mga manampalataya sa GCCM Tondo, 2 years from now, 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, or 10 years from now, mayroon na tayong mga 10 milyonaryo, 10 mga 20 mga asindero, may-ari na ng Azucarera. Saan ba banda yun? Azucarera sa asyenda ni Luisita. Yeah. So, di ba dapat, yan ang pangarap natin sa buhay? We have to discover that treasure in us. You have what you need in you. Ito po ay nakatulong sa ating destiny. You were created with great potential inside of you. You have something to offer in this world. Hindi po natin masasabing lahat, nung nagsaboy ng biyaya ang Diyos ako, hindi nakatanggap. Wala pong ganun. Dahil una-una hindi nagsaboy ang Panginoon at tsambahan lang. Nagbigay ang Diyos. Nung nagsaboy si Lord ng talents, wala akong natanggap. Hindi po totoo yan. Wala pong naiwanan dito. Walang naiwanan. Right? So, ang kwan lang dito, ang idea, ang principles lang dito, hindi nga lang sabay-sabay. Kasi hindi naman tayo sabay-sabay isinilang eh. Hindi nga lang sabay-sabay. Hindi sabay-sabay naging milyonaryo, hindi sabay-sabay na sumikat, hindi sabay-sabay. Pero meron. Parang mga kabuti. Hindi ako leader eh. No. Sino may sabing hindi ka leader? Hindi ako magaling mag-share. Sino may sabi sa'yo? Hindi ako magaling, hindi ako makapag-worship kay Lord kasi hindi ako marunong kumanta. Sino may sabi sa'yo? Hindi ako marunong humarap sa tao, nahihiya ako para akong pagong na nawawala ang ulo. Sino may sabi sa'yo? Yan, mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So, my challenge today in this morning, don't die and be buried together with your talent or your treasure. Huwag kang mamatay na nakabaon ang gifts mo at talent doon sa sementeryo. Sabihin mo siyang katabi, mabuhay ka. Yan. Right. Now, tingnan natin yung mga negative. Bakit? What makes our treasure remain undiscovered? What makes our treasure remains undiscovered? Bakit? Hindi pa rin o kaya na-discover, alam mo na, pero bakit hindi na ilabas? Bakit hindi na ipakita? Bakit hindi na pakinabangan? Anong mga businesses na hindi pwedeng sabihin ang kanilang sikreto?
pagkain, restaurant, law firm, law firm, mga kuan, mayroon silang strategies. Sa games, sa mga basketball, yung strategy nila. Sa boxing, may mga strategy, hindi pwedeng sabihin yon kung anong meron sila, anong secret weapon nila, secret ingredients. Sa pagkain, mas madalas yan. Meron ka talagang secret ingredients. Yung pinaka-specialty mo, ikaw lang nakakaalam. Kasi pag nalaman ng lahat yan, marami ka ng competition, marami ka ng hindi ka natangkilikin. Pero sa buhay mananampalataya, kailangan mong ilabas yan. Wala tayong secret energy, secret power. Kailangan nating ipaalam. Kailangan nating ipahayag. Why? It is for your own benefits and for the glory of the Lord. And it is for also the benefits of the whole body of Christ. Kaya ito pong sinabi ng Panginoon, tinatawag kang faithful kapag ikaw ay nagpapagamit. Sabi po ng Panginoon sa tatlong servant niya, yung isa binigyan ng 10, binigyan ng 5, yung isa binigyan ng isa, yung isa. Yung isa, dahil isa lang daw ang meron sa kanya, binaon niya. At hindi tumubo. Naniwala ka bang isa lang? It will multiply. Kung ginamit niya. Nanatiling isa because nakabaon. Huwag nating ibaon. Right? Huwag nating ibaon kung meron ka ngayon. Binigyan, kasi naniniwala po ako, you are equipped with power, with the talent, with that energy, so that you will be used by God in His glory. Right. Now, anong una? Number 1 is lack of knowledge. Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi doon, my people are destroyed because of lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nagugupo, namatay, o destroyed. They were destroyed for lack of knowledge. Naalala ko po, na dumating po yung kapatid ko dito. Actually, nung galing ako ng Davao, pinaplano na namin yun. Sabi na, Bin, by February, naka-schedule kami pumunta ng Maynila. Dahil yung anak nila, kinuhanan sila ng tickets, travel, dito lang sa Manila. Para magpasyal-pasyal naman sila dahil puro na lang sa bahay. Actually, dumanas sila ng problema sa kanilang relationship. At yung kapatid kong lalaki ay humingi sa akin ng advice kung anong dapat gawin. At isa sa na-appreciate ko yung kanilang panganay, sabi ko, tama yung ginawa mo. Kailangan nilang mag-date naman. At ang dami kong plano nung, sige, paghandaan ko yan. Ipapasyal kayo sa Tagaytay, punta tayo ng Baguio, punta tayo ng, ano dito sa Kwan? Yung aquarium, ano yun? Ocean Park. Ito yung Ocean Park na nasa aquarium. Nakita na ba kayo ng ocean na nasa aquarium? Yan, punta tayo doon. Tapos susunduin ko kayo sa airport. Tapos inisip ko, yung aking kutsi ay hindi kaya-aya sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. So, handa ko po yan. Tinulungan po nila Jason. Pinaliguan ko po yung kutsi sa Naria. Pinaliguan namin nung Wednesday. Webis po yun na susundin ko ng umaga. So, Wednesday, pinaliguan namin. Talagang sinabon, pati engine wash. Hinugasan pati makina. Kinabukasan po, ayaw mag-start. Kinabukasan dito, umaga kasi darating sila alas 7. So alas 6 pa lang, dito na kami minutes. Diyan. Alas 7:30 sila darating. Naku, ayaw mag-start. Ano nangyari? Sabi ko, isip ko, iwan ko na lang ito. Hindi, kailangan ipagmalaki ko itong kutsi na ito. So tinawag ko po yung mga sidecar boys. Tulak yung mga sidecar boys. So, Tatlong balik po kami mula doon. Abot na kami ng halos na Juan Luna. Balik na naman kami dito. Sabi ko, ba't ganito hindi umandar? Bumaba si Brother Freddy. Ang June. Sige, tulak natin. Umandar ngayon. So pagdating namin doon sa airport, talagang hindi, tuwang-tuwa ako.
Pagdating sa airport mismo, nagkamali pa kasi iba ng kasada na bago. Sabi ko, naligaw pa ako ngayon. Hindi ako nakapasok mismo sa airport, doon ako sa gilid. Sabi ko, nung hininto ko, namatay ulit, ayaw na mag-start. Sabi ko, ba't ganito? Ayaw na mag-start. Dito, makbo na kanina. Akala ko, ang problema, battery lang. Yun talagang alam ko. So, tulak ulit sila. Yung kapatid ko, nagtulak. Dumating sa... Alam niyo po, ang tagal, mga 3 kilometro, 4 na kilometro, tulak. Naghanap na lang kami ng mekaniko. Hinimatay pa yung kapatid ko. Kasi nga, hindi pa pala nag-almusal. Sabi ko, Lord, ano bang nangyari dito? Hinimatay. Hindi ko lang kiminto nung nakarang Sunday kasi nandyan sila eh. Hinimatay. Para ako ng taxi, dadalhin namin sa hospital. Naku, 2 na kami dadalhin sa hospital nito. Sabi ko, kalalabas ko lang ng hospital, magiging 2 na kami. Sabi ko, pinara namin, walang humintong taxi talaga. Kasi iba yung lugar eh, na hindi pwedeng parahan talaga. Actually, nahuli nga kami. Nahuli nga ako doon dahil mali yung pinasok ko, mali yung dinaanan ko. Pinara po kami ng police, traffic enforcer. Hinanap yung lisensya ko. Pare, 5,000 to kasi mali yung pasok mo. Parang, pasensya. Sabi ko, pakilala na kaya akong pastor. Kaya naman. Baka may sabing, pastor ka pala eh. Ba't ka lumabag sa batas? Baka ganun naisip ko. Inakbayan ko na. Akala niya magbigay ako. Brad, pasensya ka na, pastor po ako. Pastor po pala kayo? Dapat sinabi niyo na kaagad kanina. Nahiya kasi ako eh. Kaya wala kang karapatang humuli sa akin. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y lingkod ng Panginoon. Hindi po. Hindi po. Pa-cute talaga ako, pa-cute. Nasisira na naman ang pangalan ng pastor nito. Sabi ko, lalo na pag makatapat ka ng iglesia ni Cristo. Galit sa mga pastor yan. Pastor ka pala, patay ka na. So hindi ka napakawalan. Hindi na po jurisdiction ni Juan John. Tulak po kami hanggang sa makarating po kami ng mekaniko. Alam niyo ba ang problema? Ganyan lang kaliit. Fuse. Halagang 10 piso. Muntik nang ma-hospital yung aking kapatid. 10 piso lang. Kasi may nabasa yata na wire. Nawala yung busina ko. Nawala. Ang dami ko nang sinisisi. Ito talaga si Jason, no? Hindi po. Talagang kuwan. Fuse lang. Iba talagang may alam. Pagdating namin doon, check lang, ganun lang. Sige, sir, ito, pinagpalit lang niya yung... ito pong problema, sir. Bilhin natin, 10 piso. Nagkahirap-hirap po kami. Yung plano ko, bumag-araw nasira. Papasyal ko sila ng kung saan-saan. Wala ngang alam eh. Ang hirap talaga na magmaneho, wala kang alam. Ayan. Kaya, pwede kang lukuhin ng tao. Sabi nga ng kung ibang mekaniko yon, kahit anong kulikikutin, tapos, bilhin niyo po ito, ganito. Ay, mabuti po. Sabi, magkano po? Kayo na po bahala, sir. Binigyan ko na lang ng 5,000. Yan. Sabi ko, tuwang-tuwa ko. Hindi, 100 lang po. So, iba talaga yung alam. My people was destroyed because of lack of knowledge. That's why we do not discover who you are, who I am. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Kung alam natin yan, sino ka? Ang tindi mo. Sabi mo siyang katabi, ang tindi mo. Grabe ka. Huwag mo na sabihin, grabe ka pala. Hindi ba naman ganun? Kitang-kita naman, di ba? Kung alam lang natin, kung alam ko lang yun, sabi ng aking kapatid, yung aking kapatid, mayroon din konting alam. Sabi niya, kung sinabi mo lang na walang ilaw, pero sabi ng kami-kaniko, hindi sa battery sir kasi bago pa ang battery mo. Kaya tulak kami ng tulak, umabot kami ng ilang kilometro, hindi pa rin nag-start. Yun pala, yung fuse, yung daanan ng power, hindi na makadaan because putol na nga yung kuwan. Dahil maganda nga doon, ang ganda ng fuse kasi kapag mayroong short circuit ka, hindi natutuloy, hindi masusunog yung fuse ang babara. Kumbaga, mamamatay na lang siya, masusunog yung fuse at hindi na nga siya kaya yung ating electricity, mayroong fuse yan. Mahalaga yung fuse. 10 piso lang. So, hindi lang natin alam eh.
Hindi lang natin alam. Minsan ang problema, pukpok lang pala. Oh, under na yan. Nga television, di pukpok lang. No? Nung huminto nga kami, hinarang kami ng pulis, naku, namatay na naman. Kasi tinulak na namin, umandar. At nung hinarang ng pulis, sabi ko, sir, problema ko na ito, hindi ako makatakbo. Bakit? Ditulak itong kutsi ko. Di bali, tawag, MMD ang mga tagawalis sa kalsada, tinawag lahat, mga 5. Hindi pa rin tumakbo. Narami nang dumadaan na mga jeep. May sumisigaw na, ay, puspuro lang yan. Gano'n. Ang sama. Sabi ko, bakit meron ba kayong ganito? So, kaya mag-aaral ako eh. Kahit mga troubleshooting man lang, ano ba, hindi, may pagkuhan pa. Hindi pala, kukuha na lang ako ng driver. Hindi. May plano sila sa akin, ibibili na sila ng, di ba, sila GR, may plano sila. Bibili sila ng, yung hindi ditulak, yung dihatak. Now, bakit nahadlangan? Una-una, because lack of knowledge, lack of wisdom, lack of knowing. Of course, we will discover it, we will know it through His Word. Open ang Biblia, hindi sikreto. Ang daming treasure, ang daming biyaya, ang daming kayamanan sa Biblia. At hindi po tinatago yan. Sa ibang bansa, may mga lugar na bawal ang Biblia. Part ng Middle East, isa sa mga chine-check doon, drugs, illegal drugs, marijuana, barils, and Bibles. Kasama po yan sa batas. And Bibles. Part ng communist country, yun din ang kanilang hinahanap. Sa atin dito sa Pilipinas, malaya tayo. Yung Biblia, yung Word of God, kahit saan natin nakikita. And yet, nandyan lang sa ating ilong. And yet, we do not discover kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano ka sa harapan ng Diyos. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, kahit saan mo nakikita, sa bahay, sa dingding, sa pader, diba? Bawal umihi dito, chatbook, sabi doon, lahat sa pader, mayroong mga pusti dito, na mga pader dito, na may mga words of God. Sa tricycle, prepare to meet thy God. Humanda ka sa pagsalubong sa Diyos. Habang nakasakay ka, kaskasiro yung tricycle, hindi pa ko handa. Diba? Kaya papaalala po yun. Now, pangalawa po ng mga hadlang, bakit we do not discover this treasure in us is our negative thought. Negative thought sa sarili mo. Yung mga negatibong pag-iisip patungkol sa iyong sarili. Example po natin yan si Sarah, asawa po ni Abraham. Ito po ang negative thought ni Sarah. Nung siya po'y sinabihan, you will conceive a child. Magkaroon ka ng anak, a covenant child. Ilang taon si Sarah dito? 900. 90. Sorry. 90 higit hanggang sa umabot siya ng 100. 90. Anong ginawa? Anong naramdaman niya? Natuwa? Natawa. Iba po yung natuwa at saka natawa. Ang sabi niya, ako, meron pa ba akong ilalabas? Parang inunsulto. Hiyang-hiya po siya. Ang kanyang ginawa, may katulong po siya, ang pangalan si Hagar. At yun po ang kanyang pinapaanakan ni Abraham. Ito, kasi pag may katulong ka noong unang panahon, parang ikaw na rin po, representative of yourself. Ito yung sasalo ng iyong pangalan, kumbaga. Ang ganda ng unang panahon, ano? Kapag hindi available ang asawa, yung kanilang katulong, ang tawag doon, maid, bridesmaid. Ang tawag doon ay mga katuwang talaga. Pausuhin kaya natin dito. Maraming gumagawa niyan, ano? Maraming gumagawa niyan ng mga paniniwala nung unang panahon. Hanggang ngayon meron pa rin. Pero sa Pilipinas hindi na pwede 'yon. So sabi natin kanina, according to the power that is in you, not in other person.
Ibig sabihin, may kakayahan ka. Anong meron si Sarah? Negative thoughts of himself. Ay, wala akong kakayahan. Ay, hindi pwede. Ay, naku. Ay, naku. Hindi. Hindi pwede. Hindi ako magustuhan. Alright? Hindi, pangit ako. Sino may sabi sa'yo? Yeah? Ikaw ang may sabi sa iyong sarili. That's your negative thought. Hindi ako graduate. Ay naku, high school lang ako. Ay naku, elementary lang ako. Bakit? Hindi ka na ba pwedeng mag-aral? Ang nagpag-aaral ba ay kailangan pupunta ng school? Sabi mo, bawal bang mag-aral sa bahay? Bawal bang magbasa? I know a person, hindi nakapag-aral sa school pero laging nasa library. Lagi nasa bookstore. Ako po, hindi ako nakakabili ng mga books karamihan. Mahal ng books eh. Pero doon po sa mga sa bookstore, National Bookstore, sa Christian Bookstore, ay pasimple lang. No private readings. Hindi man ako private, nag-public reading po ako. Biro. Tapos kukunan ng picture, kukunan mo ng yung words, yung may mga words na napakahalaga, kukunan ko yan. Pagdating ng bahay, lalo na nga po ngayon, available na si Mr. Google. Ayan. Napakabilis na lang. Ang mamahal na mga books eh. Sino nagsabing mahadlangan ka sa pag-aaral mo? Ang pag-aaral, kung wala kang kakayahang pumunta ng school, ng universidad, apply natin yung university at the home. Right? University at the home. Pwede naman eh. Ang daming paraan kung gugustuhin mo. Ang daming paraan. Ano bang merong negative tools tayo? Minsan, ito po ang negative natin. I'm too old, matanda na ako, sila na lang, sakitin ako. Isa sa mga pumasok sa isip ko nung ako'y nagkasakit, Lord, paano na ba ito? Hindi na ako makapaglingkod sa iyo tulad ng dati. Hindi na ako ganun kalakas. Yun po mga negative thoughts eh. Sino may sabi? Ikaw lang yun. Ikaw lang, marami pang paraan. Hindi ka naman magsiserve ka, Lord, tatakbo ka. Hindi naman. Ang trabaho mo, hindi naman magbubuhat eh. Although, minsan hinihingal ako, pero nandyan pa rin po ang biyaya ng Panginoon. I have no potential of giving birth. Ito po ang sabi ni Zara. I have no potential of giving birth. I have no potential to produce more leaders. I have no potential to produce my own cell group. Is that your negative thought? Is that your thought? No, dapat hindi. Sino may sabi niyan? Ako, I believe that in you, you are filled with 12 persons. You are a 12 and even a 144 pa nga eh. Ikaw pa nga ay 144. Pastor, wala akong time eh. Yun ang problema. Ikaw nagbibigay ng limitasyon sa iyong sarili. Ikaw nagbibigay ng limitasyon sa iyong sarili. Busy ako. Yun, ano bang pinagkabisihan natin? Ano pinagkabisihan natin? She thought that God's promise was coming to pass through her servant. Ang akala niya, siguro sa iba na lang yan. Yan ang ibig sabihin ni Sarah eh. Hindi na mangyayari sa akin yan. Doon na lang sa iba, sa aking katulong. Pero ang sabi ng Biblia, according to the power that is in you. Pakisundot mo yung kapatid mo. In you. Yan. In you. Ganyan, no? In you. Yung parang may karayom. In you. Not to others. The treasure was buried by our negative thought, by our self-imposed limitation, or by our doubts. By our doubts. Pangatlo, what are the hindrance? Self-comparison. O kinumpara mo yung sarili sa iba. Example po natin yan si Gideon. Si Gideon was called by God in Judges chapter 6 verse 14 to 15. Ang sabi po dyan, then the Lord turned to him and said, go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Ang sinabi ni Lord, di ba ako ang nagpadala sa'yo? Di ba ako nag-utos sa'yo? Sino pa bang kinikilala mo mas higit pa sa akin?
Ako na ang pinakamatindi, and I am sending you. So Gideon said to him, "Oh my Lord." Sa ating Pilipinong dialect, "Oh my Lord." Di ba? Ayaw mo kung anong ganun ang expression ni Gideon. "Oh my God, oh my gulay." Hindi. "Oh my Lord, how can I save Israel?" Sabi po dyan, "Indeed my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." Anong kanyang meron siya? Kinumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Wala, magaling sila, ako hindi. Ba't ako pa? Ba't ikaw pa? Ba't ako pa? Ikaw nga pinili ng Diyos eh. Ba't ako pa? "Indeed my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." Sa kanilang tribo, ang Manasseh ang pinaka-weakest. My clan, sabi niya, my clan is kay Manasseh pa lang yan. Actually, si Manasseh, anak ni Joseph. Hindi talaga siya one of the 12. Si Joseph, yung father nila, si Manasseh. Si Joseph, yung father nila, Manasseh, at saka ni Ephraim. Dalawang anak ni Joseph eh. At doon sa tribo ni Manasseh, yung clan ni Gideon ang pinaka-weakest. At doon sa clan ni Gideon, maraming pamilya doon. At among those family, sa bawat pamilya nila, si Gideon ang pinakamahina. At sino may sabi noon? Sabi ni Lord dito, "Have I not sent you?" Hindi ba ako nag-utos sa'yo? Tindi yun. Mabuti kung inutusan na siya ng presidente. Ang nag-utos sa kanya ay ang Diyos. Meaning, God believed in you. Naniniwala ang Diyos. Why? Because He created you. Nakakaalam siya, siyang nakakaalam sa'yo. And He created you with talents, gifts. He did not create you with empty-handed, empty vessels. Punong-puno ka ng kakayahan. I hope you will be encouraged with this message. Naranasan mo bang may kumpara ang sarili mo? Sa mga lagi po dito napakinggan natin dito yung about sa encounter, about self-image. Laging kinukumpara. Sa pamilya namin, wala akong problema doon. Ako yung, hindi. Nakita niyo yung kapatid, kasi yung kapatid ko ay magkapatid po kami sa nanay. Kaya ibang apelido namin eh. Pero sabi niya sa akin, "Sana bin, mabini na rin apelido ko. Inggit ako sa'yo." Hindi. Pero kaya mukhang hindi kami magkapatid dahil magkaiba kami ng father. Hindi ko na nabutan yung father nila. Patay na. 5 years ang aming gap ng aking kapatid. Pero nung naalala ko, nung bata pa lang ako, minsan inaapi niya ako, ganyan. Minsan nagtatanim ako ng galit. Minsan ay, ako mas madalas pala na susuot ng kanyang mga damit noong unang panahon. Yun, inaarbor ko, gagalit siya, dapat susuotin niya. Yun pala, sinusuot ko, ganyan. Pag nagkita kami sa school at suot ko yung damit niya, bantay ka lang sa akin mamaya. Minsan sapakan sa bahay. At minsan, mas kinukumpara kami ng kapitbahay na barkada. Sabi na, "Magkapatid ba kayo?" Sabi, kinausap yung kapatid ko, yung kuya ko. "Mas pugi si Bin ah." Kaya wala akong masyado problema doon. Kaya lang, dumating talaga sa punto na ikaw mismo, kinukumpara mo yung sarili. Lalo na po, mas mahal nila si kuya, mas mahal nila si ate, mas mahal nila sa bunso. Kasi ako nasa gitna, di ko alam kung saan ako. Yan. Mas mahal nila yung kapitbahay namin kaysa akin. Baka kapatid ko sa labas yun. So, di ba marami tayong mga ganon, na mga problema, tinatanim sa sarili.
Bakit di ko naramdaman pagmamahal nyo? Hindi siguro hindi nyo ako anak. So, tanim na yon, kaya wala ka nang gana. Bantay lang kay paglaki ko. Kung lalaki ka pa. Bantay nyo lang. Mayroon ka ng paggahan, mayroon ka ng kuwan, mayroon ka ng natanim sa puso mo na parang gumanti. Yun ang hadlang sa'yo. Why? Because you compare yourself to others. Sinisisi mo, bakit Lord? Nung nagsaboy ka ng biyaya, hindi ako nakatanggap. Sabi ni Lord, kasi tulog ng tulog ka pa eh. Wala, hindi ganun po. Wala pong naiwanan dito. Equipped with God tayo po. Lahat po tayo may kakayahan. Lahat po tayo. You have to know it. Ikaw na lang gumawa sa iyong sarili. Lalo na po, kinukumpara mo ang iyong sarili. At minsan, hinahanap natin sa iba yung ating sarili. Sana maging katulad ako. Sana ganun ang boses ko. Sana ganun ang ilong ko. Sana ganun ang mata ko. Sana ganun ang height ko. Sana ganun ang sobrang namang tangkad ako. Wala na nakagusto sa akin. Yung crush ko ang liit. So dapat, di ba, mayroong ganun eh. Hindi nakapag-boyfriend kasi tangkad, sobrang tangkad. Yung crush niya, taga rito lang. Hindi naman ganun. Sana maliit na lang ako. Pag maliit ka naman, sana matangkad na lang ako. Sabi ni Lord, ano ba talaga anak? Anong gusto mo? Sa Pilipinas, padagdag tayo ng ilong. Sa Amerika, paputol ng ilong. Sabi ni Lord, saan na ba ako lulugar? Di ba? So, yung iba, inggit na inggit sa buhok natin, nagpapaitim ng buhok. Tayo naman paputi ng paputi ang buhok. So, walang problema dyan kung may pira ka. Okay. Sige po. Kinukumpara natin ating sarili sa iba. Kaya medyo, hindi ka na ma-identified kung sino ka. Kung anong mayroong binigay sa iyo ng Panginoon. Why? Because you become some other person. We are created uniquely. Kanya-kanya po tayong kakayahan. At gamitin mo yan. Darating ang panahon, pag nasa harapan na tayo ng Diyos, sisingilin tayo. Sabihin ng Panginoon sa atin, sino ka ba? Hindi. Papasok ka sa langit, alam mo anak, nandito lahat. Nandito sa isang bahay na itong lahat ng biyaya para sa iyo. Bahay, kotse, magandang asawa, magandang puging asawa. Panginoon, ba't di ko naranasan yan? Dapat nga sa iyo yan eh. Hindi na ibigay sa iyo. Why? Dahil hindi ka naging ikaw. Kung anong gusto natin, gusto ng Panginoon. Gideon ay ganun hanggang sa nakumbinsi si Gideon. Ang tawag nga sa kanya, mighty man of valor, mighty warrior of God, because God is with him. Judges chapter 6 verse 12. Ang tawag sa kanya, mighty man of valor. Pero si Gideon, hindi ganun ang tingin niya sa kanyang sarili. Right? Pero ganun ang tingin ng Diyos sa kanya. You're a mighty man of God because God is with you. The greatest treasures that we have is the Lord. The greatest treasure that we have is God. Now, pang-apat, last. Kung wala ka ng problema sa iyong sarili, minsan nakikinig ka sa iba. Believing others' negative thoughts about yourself. Hadlang po yan. Example natin yan si David. Humarap siya kay Goliath, pero anong sabi ni King Saul sa kanya? You are not able to go against this Philistine. Sino may sabi? Si Saulo, Haring Saul. You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth. And he is a man of war from his youth. Hindi ka pwedeng lumaban kay Goliath. Sino may sabi? Si Haring Saulo. Siya may sabi. Pero hindi ganun ang tingin ni David sa kanyang sarili. I will fight this uncircumcised. He never said, I will fight this giant. Hindi niya sinabing, I will fight this Philistine, but I will fight this uncircumcised Philistine. Hindi ganun ang tingin ni David kay Goliath. Iba ang tingin ng mga Israelites kay Goliath, giants. But David never looked at it as a giant, but uncircumcised. Diba nakakahiya pag uncircumcised? Ibig sabihin, hindi tunay na lalaki. And Saul said to him, sabi niya,
Pag binasa mo yan, yung mga verses na yan, I will fight with him. And yan ay ipapakain ko siya sa mga uwak o mga kondor sa disyerto. Kaya nagtagumpay si David eh. Remember this, bago tapusin yan. 40 days, sigaw ng sigaw, or almost 40 days, sigaw ng sigaw si Goliath. Sino sa inyo ang pwedeng lumaban sa akin? Sige, labas. Sino matapang? Sino atapang na tao dyan? Labas. Wala eh. Ay, mga takot pala kayo. Akala ko ba anak kayo ng Diyos? Akala ko ba ang gagaling nyo? Akala ko ba kasama ninyo ang Diyos? Takot pala kayo eh. Nanginginig po siya, maging si King Saul, nakatago sa tent. Ano ba yan? Lagi ko naririnig yung sigaw ni Goliath. Nanginginig ang buong Israel. Sinong lalaban ito? Nagpatawag na po siya, nagpa-anunsyo na po siya. Ang sino man makatalo kay Goliath, maging asawa niya ang aking anak, maging prinsipe siya, at libre siya sa tax, at mayroon siyang pakutsi, mayroong kundo. Yan. Ang dami ng award. Basta matalo lang si Goliath. Pero ang sabi po ni David, I will fight with this man, uncircumcised person. Kasi nga, desperado na eh. Wala na talaga. Sabi ng iba, naku, talo na tayo, hindi pwede ito. Hindi natin kaya si Goliath. Pero nung tinalo si Goliath na isang bata, sabi nila, pwede pala. pwede naman pala eh. At pagkatapos po noon namatay si Goliath, tinalo na nilang buong Palestine. Ilan po ang pinatay ni David na giants? Isa lang. Pero marami pang giants doon sa Palestine. Sinong pumatay? Ang kanyang mga sundalo. Ang kanyang kapitan, ang kanyang kapatid. Isa lang. Mag-umpisa. Umpisahan lang ng isa. Sino nagsabi hindi tayo pwedeng mag-ministry sa campuses? Sinong nagsabi hindi pwede rito ang pag-disciples? Isa lang. Meron ka lang isa. Among your 12, sino sa magsasabing hindi makapag-12 yung 12 mo? Sino nagsasabing hindi ka makapasa? Di ba? Sino nagsabi? Bakit nagawa ng iba? Bakit nagawa nila? Magkaiba ba kayo? Or baka may problema sa attitude? Believing is an attitude. It is a kind of attitude to yourself. If you have that kind of attitude, nakikinig ka sa ibang tao, negative thought, ang pakinggan mo po ay yung mga bagay na makapagpalakas sa atin. Let us listen to a positive words and not the negative words. Or, if your attitude is right, every negative words, it will become a constructive criticism. Pag may nakarinig ka, hindi na maiwasan eh. Pag may nakarinig ka mga negative, baka totoo nga. At anong gagawin mo? Magmukmok na sa gilid? Magmukmok sa MOA? Magmukmok sa SM doon? Mag-isa ka lang? Order ka ng sangkatutak na pagkain? At iiyak? Tandaan mo pala ito, sabi, advice ng mga experts. Kapag may problema, pag malungkot kayo, huwag kayong kumain pag malungkot kayo. Ay, kasi hindi magandang mag-digest yung ating system sa katawan. Sabi nila, dapat habang kumakain ka, masaya, walang problema ang isip, may kapayapaan, at maging maganda ang ating digestive system. Kasi po, isa po dyan na nag-produce ng ating makaramdaman, mas mabuti pang mag-fasting. Alright. Now, how to discover your hidden treasure in you and maximizing it? Paano? So, kayo na nalaman natin kung ano mang hadlang. So, ngayon naman po, paano? First, bilisan ko na lang po to. Listen to your cell leaders or your mentor. Kaya mayroon tayong mentor. Mayroong nag-advise sa atin. Tiyak, meron kang, ang tao, hindi nabubuhay na nag-iisa. No man is an island. Mayroon siyang pinapakinggan. Ang tanong ko, sinong pinapakinggan mo sa buhay mo? Kailangan po yung mayroon kang pakinggan na nakakita sa'yo. Ako marami akong hindi na nakikita sa sarili ko. Maaring ang iba nakakita sa akin. At sabi ko nga, binibigyan ko ng karapatan na sabihin sa akin kung ano yung mali ko.
Ganun po ang mga mentors, leaders. Kung ayaw mong makinig sa yung leader, hindi ka pa talaga nag-open sa kanya, hindi ka pa talaga willing na mabago. Because part of your changes po natin yon, may mga taong gagamitin ng Panginoon. Pastor, hindi ako nakikinig sa mga leader, sa mga leaders. Ang pinapakinggan ko, asawa ko lang. Okay, pwede yun. As long as he listens to the Lord. Pero pinapractice po natin dito kasi hindi lahat po. Habang ikaw kinukurik ng mister mo, ng misis mo, tiyak away lang eh. Mas madalas away. Kasi nga po, may mga pride na dyan sa loob. Mas maganda dun, ibang tao. Ibang tao. At isa dito sa mga ating exercise, yung seal leaders. Part po yan ng ating success to have a seal leaders, to have a mentor. Pag sinabing mentor, ikaw ay protege. Ibig sabihin, tinitrain ka, tinuturuan kang lumago pa sa iyong panampalataya, sa iyong mga ginagawa. Kapag wala kang pinapakinggan, ikaw na ang kawawang tao. Why? Kasi hindi ka perfecto. Hindi lahat nakikita mo sa iyong sarili. May mga ibang taong nakakita sa iyo. Ang malungkot nito, kapag yung kinainisan mo ang nakakita sa mali mo. Pag sinabihan ka, tiyak hindi mo tatanggapin. Ang tingin mo, kaaway yan eh. Bakit? Inggit ka lang sa akin eh. Di ba? Yun ang prinsipyo natin. Kapag sinabihan tayo, inggit ka lang. Ba't ko maiinggit sa pangit mo? Ba't ako maiinggit sa baho mo? Hindi. Sinabihan ng kitang mabaho ka, dapat maligo ka lagi. Maiinggit ba ako sa baho mo? Hindi. So, di ba? Sakit pakinggan yun. Lalo na pag ang taong nagsalita sa iyo ay talagang ayaw mo. So, sino pang makapagsabi sa iyo? Di ba? Listen to your leader, your mentor, and your coach. Lahat po tayo dapat may coach. Cultivate your talents, skills, and gifts. Kaya meron tayong training system, meron tayong practice, meron tayong mga training. Katatapos lang po ng games ng basketball at ang lahat hiyawan. Pero alam nyo ba, yung laro po nila, umaabot lang po ng mga 1 oras, higit, 2 oras. Pero yung practice niyan, grabe. Manny Pacquiao, 3 months, 2 months to 3 months, 4 months ang practice, pero yung laban, ilang rounds lang, 12 rounds, and every rounds there are 3 minutes. Pero yung practice, grabe. Yung training, grabe. So, mahalaga po yun. So, allow circumstances to work in you and not against you. Marami na po mga circumstansya na dumaan sa buhay natin. Sa bansa natin, mga sakuna, bagyo, lindol, kapag ikaw ay negative ang tingin mo, marami kang sisisihin. Sinisisi mo ang Diyos. Bakit kami, Lord, ganito? Ang sama mo. Ang napaka-sama mo, Diyos ka. Meron bang ibang Diyos dyan? Yeah. Di ba? Sinisisi ang Diyos. Pero kung magandang attitude, tinatanggap mo mga pangyayaring iyon, Lord, ako pinagpakumbaba sa iyo, patawarin mo po kayo. Alam namin marami na kaming kasalanan. Ito po na prophesied yun po yung, sabi ko sa inyo, bago nangyari yung mga sakuna na yan, it was prophesied. Although nasa Bible na yan lahat. Yung nangyaring tsunami sa Japan, kasabay po dyan, dito pong sa Visayas, it was prophesied. Bago nangyari yung tsunami, pati nangyari dito sa Visayas. At nangyari po lahat yun. Mayroon pang isang prophecy na mayroong skin disease, a virus that, flesh-eating virus yata ang sinasabi nila. Nagimbal ang lahat dahil mayroon pong psoriasis at saka leprosy na mayroon doon sa Pangasinan. At isa po yun sa mga prophecy that in Pangasinan, mayroon pong lalabas dyan na skin disease that the whole world will tingle their ears. At lahat ay talagang matindi. Ano? At bago po yun, naglabasan po yung matigdas. Sabi ko, ito na ba yung prophecy, Lord? Matigdas, makikita mong kakaibang tigdas. Sabi ko, ito na ba yung prophecy? Hindi pa pala, no? So lumabas po yung Pangasinan. Sino taga Pangasinan dito? Yan. Ay, iwasan po natin. Hindi, pero
sa Pangasinan po, nagimbal po ang lahat, nagalit ang gobyerno, nagalit ang DOH, dahil inilabas po doon. Isang ordinaryong sakit lang daw yun. At ang sabi kanina, panood ko sa television, it is an ordinary, common disease na nakikita sa lahat. Yung doktor halos araw-araw nakakita, nakasalubong ko, mayroong ko pasyente ng ganun psoriasis. Pero grabe doon, malala doon siguro napabayaan. Ngayon maganda nga dahil kinakalinga na ng DOH, binabantayan na. Ang sabi nila, ang sabi nila ng gobyerno, ay wala yan, hindi yan. Yan ang nakakatakot. Pag sinabing, ay wala yan, hindi yan totoo, hindi yan ang nakatakot eh. Pero ang sabi ng mga Christians, lagi tayong handa. Mabuti nga hindi mangyayari yun eh. Kasi ang sabi naman ng prophet, if we repent, if we humble ourselves, then lahat po yan hindi matutuloy. Pwedeng hindi matuloy eh. Pero again, kung tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon, sabi po ng Panginoon, I will heal your land. I will heal your land. Lastly, dito po ako magtatapos in our conclusion. Mayroon pong isang bata, sinama ng kanyang tatay sa ibang bansa po doon. Nanonood po sila ng isang konserto ng isang magaling Italianong ang galing magpiano. Yung kanyang anak, mayroon pong alam sa piano. 5 years old, alam po niya yung Twinkle, Twinkle, Little Star. Twinkle, Twinkle, Little Star, di ba? Mga single stroke lang po yung alam niya. No? So pumunta na po sila sa isang theater at hindi pa nag-umpisa. Nakatakip pa ang tilon. Yung bata, umikot doon sa stage. Nakita niya doon sa likod, andun po yung magandang piano. Umakyat po yung bata sa piano, umupo po siya doon, tapos pinindot yung piano, twinkle, twinkle. Palakpakan po yung mga tao kasi hindi nakikita eh. Palakpakan po yung mga tao, yay! Bumukas po yung tilon, akala siguro, yun na yung, bumukas po ang tilon, ay nadismaya po sila dahil isang bata lamang. Hindi marunong twinkle, twinkle lang ang ginawa. So, nahiyang-hiya po yung tatay niya. So, sabi po ng tatay, naku anak, ano bang ginawa mo? Nakakahiya. Mamaya po, tatayo na sana yung bata, biglang pumasok po yung the master, pianist. Hinawakan siya sa balikat, sige, sabi niya, just continue. Umupo po yung master at sinabayan siya ng piano. Sige, tuloy mo lang. Nung magpiano sila, naglabasan na rin yung trumpet, clarinet, lahat ng wind instruments, naglabasan yung ubo, trombone, sinabayan po yung twinkle, twinkle. Alam mo, buong orkestra tumugtog, palakpakan ang lahat. Hindi na lang isang ordinaryong tunog ang kanilang narinig, kundi buong orkestra with the master. Iyak ng iyak yung kanyang tatay dahil yung kanyang anak nakapag-perform with the master. Sinabi ko po kanina that our greatest treasure is the Lord. Where is He? Wala po siya sa kapitbahay nyo. Wala po siya sa langit lang, nakatunghay sa ating, pero bayaan tayo, hindi. Nasaan po siya? Nasa puso natin. We are bought with a price, and your body is the temple of God where the Spirit of the Lord dwells in. God is with you, therefore you are a mighty warrior like Gideon. You are a mighty warrior. Sabi po ng Diyos sa kanya. Hindi po ganun ang tingin ni Gideon sa kanya. Sa kanyang sarili, but yun ang tingin ng Diyos sa kanya. Huwag mong gamitin, huwag mong tingnan ang sarili mo ayon sa iyong paningin. Tingnan mo yung sarili mo ayon sa paningin ng Diyos. And you will be an extraordinary person. Like Gideon, like David, like Samson. When the Spirit of the Lord came upon them, they will become an extraordinary person. From an ordinary person, they become an extraordinary person doing an extraordinary job. Hindi ka ordinaryo because you were created by God. Sa likuran natin, sa ating bungo, hindi po nakalagay dyan, made in the Philippines, made in China. We are made in God's heaven. We are created by God. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray.